So alright mga idol, welcome to my YouTube channel, Panuli Official. So big shoutout sa lahat ng aking minamahal na viewers, sa lahat ng mga organic subscriber, mga Panuli friends. So ang content natin ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung vlog natin, sapagkat nandito nga tayo sa tabing dagat, sa coastal area mga idol. So mga kabarangay natin dito, kalimitan na o karamihan na mga idol ay ang hanap buhay ay sa dagat. So pamamalakaya ng pangisdaan mga idol. So ang palakayang sinasabi mga Panuli friends ay pagka meron kang sariling bangka. Yan. Halimbawa ito, makikita nyo yung lugar na yan mga idol. Halos dito ay hindi natin mabilang kung ilan ang may palakaya dito na bangka. So hanap buhay nila ay mangingisda. So ipapasilip ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung mga bangka dito. Tulad na lang yung isang maliit na bangka na yan. So complete yan mga idol. Dito sa lugar na ito, yan, may mga bangka din dito na mga nakatingga na. Yung iba hindi na siguro ginagamit, siguro matagal na ang serbisyo. Yan, yung iba dyan sira na, pero yung iba naman ay okay pa. Tulad itong isang ito, baka ito nagpapahinga lang. Pag inayos na may-ari yan ay ilulusalos na uli yan mga idol. Yan, itong bangka, ito yung mga tinatawag na mga sibiran. Pagka maliit lang ang bangka niya ay sibiran ang tawag din sa amin, sibiran. So ang gamit nila ay lambat. So ang malaking mata nitong lambat na ito, pagka sinabing lambat mga idol, lambat na puti, ito yung kanilang ginagamit. So malaki ito. Matang wan ito, baka ito yung 6 o 8. 6 o yan, malalaki yan oh. Malaking isda ang mahuhuli niyan mga idol. Ito. So may-ari din yan, hindi natin kilala ang may-ari niyan mga Panuli friends. Yan. O ito, isang malaki din bangka dito. So yung mga may-ari nito ay siguro nagpapahinga sa kanilang mga bahay. So dyan sa lugar na yan, kasi dyan ay yan likod ng bahagi na yan, ay puro bahayan na. So nagpapahinga kasi nga ang itong mga bangka na ito ay lumalaot ito ay tuwing gabi lang. Yung bago kumagat ang dilim, kailangan nasa laot ng lahat yung mga bangka na yan, at bukas na umaga na ang balik nila dito. May kanya-kanya silang palakaya dito, kung tawagin ay palakaya. So halimbawa itong isang bangka na ito, may palakaya siya na ano itong tawag ito, bubo. Yan, yung nakikita ninyo ang tawagin ay bubo. Panghuli ng alimasag, kasag sa laot. Iniuhulog yan, tapos ay papandawin yan mga halos ay magdamag siya, nakalubog sa tubig, tapos babatakin niya. So bukod sa kanyang bubo na kanyang palakaya, ay meron din siyang lambat. Yan lambat na puti. So ang kanyang lambat ay, ang mata niya ay pino. So yan, may mga sukat yan mga idol ay pwedeng may 6, may 8, may 9, ganun. Conforme ang mga nahuhuling isda niyan. Yan mga idol, siya malaking bangka ito, medyo mahaba rin ito. Yan, dimaki na rin yan. So ang may-ari niyan ay hindi rin natin kilala mga idol. So ayun, at dito sa lugar na ito meron din ditong bangka. Yan, at tulad nito isang maliit na itong bangka na ito. Yan, katamtaman lang ito. Ano kayang palakaya nito? Ay, ang palakaya niya ay meron din siyang sudlong. Ang tawag dito mga idol, ito panudlong yan. Sudlong, siguro ay magkikitang ito. Pamihado, nagkikitang ito mga idol. Ang hanap buhay niya ay kitang, kasi may sabitan siya ng biwas dito. Yan, sabitan niya ng biwas, kaya may backpack yan dyan. Diyan ipasasabit yung mga biwas, yung kanyang kitang. So kaya siya merong panudlong ay manunudlong muna siya ng mga hipon pampain. So nanunudlong sila pagkahibas. Pag nakahuli ng hipon, yun ang kanilang pamain sa kanilang simpleng kitang. So yung kitang niya wala dito. So ayan, parang ito sibiran lang, pero dimaki na siya kasi mayroon siyang, may nakita kong ilis siya yun, may ilis siya. Ibig sabihin may motor siya at saka may timon. So ayun, meron din siyang ito, ang tawag dito sa lugar na ito ay kamaruti.
So diyan siya naupo pagka tumatakbo yung kanyang bangka sa dagat. Tawag dito kamarote. So ang nasa loob niyan ay makina. So hindi natin masisilip at may sarado. Yan. May sarado. So may makina yan mga panole friends. Yan. Dito natin silipin. Ayun. Oh. Yun yung pinakang ihi. Yun oh. So dito sa ilalim may sarado rin. Hindi natin gagalawin kasi ay ibinibidyo lang natin mga idol. So ibig sabihin di makina din siya, di motor. Baka ang motor niya ay maliit lang. Yan, simple lang siya mga idol. O, kasi meron siyang timon. Ang tawag dito ay yan. Yung inuuga ko yan, ang tawag yan ay timon. Yan. Yan yung nagpapaliko. Pagka tumatakbo ang bangka, umaandar na siya sa laot. Pag dito, ang liko niya ay kanan. Yan, kanan yan. Pagka ganito, ang liko niya ay kaliwa. Yan. Liliko sa kaliwa yan. Yan. Ito yung pinakamanubila, mga idol. Kung sa sasakyan, sa tricycle, ito yung manubila. Yan, manubila. Pero ito ang tawag dito sa bangka ay timon. Yan, mga idol. Tapos yun yung ilisi. Yun. Yan, ilisi yan. Yan yung nagpapatakbo mga idol. Tinutulak niya yung tubig kaya humahataw yung bangka. Yan, mga panole friends. Ibang iba sa tricycle, siyempre tayo ay mayroong kadina at sprocket. Yan yun mga idol. O, di ba? So, ayun. At babanggitin ko lang sa inyo yung mga lugar na alam ko dito sa bangka. Kasi tayo ay nakaranas din na sumakay sa sariling bangka. Kasi noong una may bangka din kami. Meron din kaming sariling palakaya. Nung kami mga binata pa, mga bata pa. Sa aking mga magulang, mga idol. So, ayun. Ito. Papakita ko lang sa inyo ito kasi ito ay cute. Ito ay kitangan, pang isahan tao lang yan mga idol. O yan. O, ito, kamarote. Yan yung kamarote. Tapos, ito yung pinakang bangka niya. O, itong side na ito. Itong side na ito. Alam ba ninyo kung anong tawag dito sa amin yan? Ito. Yan yung pinakang parka. Ito'y plywood ito. Yung mga Santa Clara na plywood. Ang tawag dyan ay pagkabuo ng ganyan, yan ay parka. Ito yung pinakang parka niya. Oh. Dito lang yan sa amin ha, sa La Lopez yan. Yung mga nakinagisnan kong pangalan o tawag nila. Parka, yan. Yun. Yung iba rito hindi ko na alam ang mga pangalan ay. Itong side na ito. Itong nagkakapit na yan dyan sa paganyan. Yan, alam kong tawag yan ay Batyola. May tawag pa si tatay dyan noong una yung tatay ko. Batyola ito. Batyola yan. Tapos yung sinasabi na yung kasko. Alam ba ninyo yung kasko? Kung ano yung kasko? Yung kasko ay solid na kahoy yun mga idol. Yung kasko ay itong ilalim. Itong katigasang ito. Yan, yung mahabang yan kasi simula yan doon sa dulo hanggang doon. Yan yung punong kahoy. Ito yung kahoy talaga na solid. So pagka may kahoy na halimbawa ay malaking kahoy, binibiyak yun. Tapos yung kabiyak, ginagawang kasko. Yan yun. Solid ito eh. Solid na kahoy yan. Itong dulo, itong kasko. Yan yun mga idol. So ito yan sa ilalim. Hindi makikita pala, may sahig. Yun. Solid yun na kahoy. So yun yung pinakang pamakuan. Dito pinapako yung mga bris dito para tumibay. So yun yung kasko mga idol. Tapos ito, alam ba ninyo kung anong tawag dito sa digay dulo? Itong dulo. Yung pagliko dito sa lugar na ito. Yan yung pinakang ito. Ang tawag yan ay tumpang. Yan yung pinakang tumpang. Tama ba? Tumpang ang tawag dito sa amin yan ay tumpang. Yan yung pinakang ito. Solid rin na kahoy yan mga idol. Solid. Tumpang. Yan. Doon sa kabila, di ganun din. Tumpang.
Yun, at may kanya-kanyang design. Bawat lugar alam ko may kanya-kanyang design. So ayun mga idol, at ito nga yung simpleng design dito sa amin. So sa ibang bayan, pagka makikita niyo, mapapansin niyo, may mga kanya-kanya silang design. Mayroong pagandahan, mayroong pasamaan. So ito, hindi ko malaman kung ito sa tingin niyo masama ba o okay na sa inyo mga idol. Yun. At ito naman bangka ay, ang ganyang bangka, tumatagal din yan. Siguro tumatagal din yan hanggang 10 taon o ganun. Mga 7 years o 8 years. Sigurado naman makakaipon ka na o magpapagawa ka na ng bago. Kasi talagang hindi man inaasahan, talagang nasisira din mga idol. Kasi yari lang lahat yan sa kahoy. Kaya siguro pag tumagal na ng gano'n, ng mga 7 taon, ay mag-ready ka na uli ng panibagong pampagawa ng bangka. So yung halaga ng ganito kalaki na bangka ay hindi ko alam kung magkano magagastos, pero may kamahalan ng mga idol. Kasi sa panahon niya na talagang mahal na ang materyales. Saka siyempre labor ka pa. So ayun. Tapos yung sinasabing paltik, alam ba niyo yung paltik? Yung pinakang paltik ng bangka. Ito. So yung paltik na sinasabi mga panole friends, ito yung paltik, yan o. Ito mahaba na ito. Yung kumakapit dito sa lugar na ito, yan yung kung tawagin, ay yung pahaba na yan hanggang doon, yan yung paltik. So yan yung nagdadala ng katig ng bangka. Kailangan meron siyang katig para yan yung magbabalance, para hindi siya tumagilid, hindi siya tumaob sa bangka. Yan paltik hanggang doon sa may hulihan. Ang gamit nilang paltik dito karaniwan sa amin ay ito mga, ang tawag dito ay, ano bang tawag dito, bayog. Yan yung kawayan na bayog. Maliliit lang siya. Conforme sa bangka mo siguro, pagka malaki tulad dito, malalaki ang bangka nito, eh di malaking bayog ang ginamit. Bayog ba o matinik? Pwede yata yung ganun, basta yan ay hinuhubog nila yan bago nila ikabit. Kasi pagka luma na rin yan at matagal na, ay nagabok din. So yung iba, may nakita ko na ibang mga bangka dito, ang gamit na nila ay, yung ginagamit na paltik ay tubo. So mas mahal yun mga idol. Yung iba, nakikita ko may mga gumagamit na ng ganun, kaya lang kinakalawang yun. So, pero matagal namang magagamit. So, nasa paltik na tayo. Ang kasunod naman ay itong katig. Yan. Yan, ito yung katig mga idol. Yan, mahabang yan. Yan, yung katig. Conforme din yan sa laki. So, ito medyo luma na rin. Yan, sa kabila. Kawayan lang yan mga panole friends. Kawayan, yun. Malaking bagay kasi yan pagka sa laot. Ito kasi yung tumutukod para hindi siya tumagilid. So nandyan ang buhay niya sa katig pagka nasa laot, na lalo pagka maalon, tatagi-tagilid ka dyan, ihahampas ka pa kaliwa, ihahampas ka sa kanan. So aalalayan ng katig. Kaya sa mga magdadagat natin, talagang ini-inspeksyon nila yan, yung paltik, itong paltik na ito, at saka yung katig. So, yari lang ito sa kuwan, ang panali nila ay ito, nylon ang ginagamit nilang panali. So yan, shout out sa mga viewers natin na may mga sariling bangka o sariling palakaya, pangisdaan. So siguro naman ay may mga bangka din kayo dyan, i-shout out na lang sa inyo. Alright, yan. Ano pang makita natin dito? Yun. Yung iba, hindi ko na matandaan yung ibang pangalan ng park na ito. May mga pangalan kasi yan, bawat park na yan ng bangka, may mga pangalan yan. So itong design na ito, nakakita ba ninyo itong design na ito? Yan, bakit yan may design na ganito ang bangka?
So yan daw ay sa tubig. Pag sumampa ang tubig dito, sinasalo nito. Kumbaga sinasalo niyan, itatapon pa pabalik yung tubig. Kaya may mga ganitong design. Kung mapapansin niyo, no? Solid yan, solid na plywood, mga idol. Yan. Tapos dito sa loob, hindi mawawala ang lawigin. So ito lawigin, ito yung pamundo. Ang tawag dito sa amin ay pamundo. Nasa na yun? Yung dulo nito, yung may bakal. Yan. Ayun, ayun pala mga idol. Yan. Alright, yan o. Yan yung ihulog sa laot para hindi sila mapayad mga idol. So mahaba ang tali niyan, yung lawigin. Mahaba talaga yan dahil pagkamisan malalim ang pisto nila. So dinudugsuhan minsan yan, mahaba. Tapos ito yung ay mga buya ito. Yung mga ginagawa lang nilang buya. Ito yung mga foam. Yung mga basura na foam, mga pantapon na tinatapon lang. Pero sa kanila malaking bagay ito nagagamit. Styrofoam. Yan. Yan yung ginagawa mga palutang. So ito mayroon ditong ito, sagwan. Sagwan ito mga idol, oh. Oh, yan, sagwan. Yun, sagwan, oh. Maliit lang siya, oh. Ayan, sagwan, gamit niya ito. So nakalagay diyan para hindi siya mapakialaman. So meron siya dito sa sahig. Oh, ito, meron ditong ano ba ito? Yan, oh, ito yung pinakang silinyador. Ito, nakakita ba ninyo ito? Silinyador yan, kumbaga sa tricycle. Yan yung silinyador sa mga four wheels, ito yung silinyador. Kasi may nylon yan, binabatak niya yung silinyador ng makina. So pag nakaupo ang tao dito, yan lang yung binabatak niya para bumilis. O halimbawa, may minor na. Yan yung silinyador yan mga idol. Oh. Grabe ano, pambihirang buhay. So ito, ano ba itong may mga bandira na ito? Ito bandira, ito ang tawag dito ay buya. Buya yan mga idol. So sa laot, pag ito inihulog na, nakatayo yan. Galing, nakatayo yan sa laot. Kasi may mga tali na mahaba. So, halimbawa, doon sila nag-umpisa, ihuhulog yung isa. Tapos sa dulo, ihuhulog naman itong kabila. Itong isang ito. So, tapos iiwanan na nila. Pagbalik nila, ito lang ang patatandaan nila. Ito lang babatakin nila. O, diba? Ganun yan. Yung iba nito, nakikita ko may ilaw. May ilaw yun, mga idol, nung una. Ewan ko kung uso pa ngayon yung mga ilaw. May ilaw yan. Nung una, gasira pa lang yun, yung gasira. Tapos may taklob. O, di ba? So, yan yun mga panuli friends. Yan. Ito, alam ko ito, sima. Yan, sima yan. Yung kulay blue na ito. Yan, pansima yan ng mga malalaking isda. Kaya kailangan pagka magdadagat ka, meron ka din sima. Meron pa nga yan yung pangkawit. So, ayun, kailangan talaga naka-ready yan pagka ikaw ay magdadagat. So, yun. So, tapos mayroon pang kawayan na nakaganito. So, yung iba nilalagyan pa ng bubong. May kabitan sila ng bubong. Halimbawa, ganito. Yan, o. So, ito, mas malaki itong bangka na ito. Malaki ang makina niyan. So, parang hindi na rin siya ginagamit. Nakatingga lang siya dyan. Yan. Ayun. So, kanina malaki ang tubig dito. Abot hanggang dito ang tubig. Pero ngayon wala ng tubig. Hibas na ang tawag. Dito ay pagka malaki ang tubig, ibig sabihin, ang tawag dito ay taib. So, pagka hibas na, tulad yan, humuhugot na ang hibasin. So, minsan ang dagat ay paghibas, malayong malayo. May lugar naman na, may buwan naman na malapit lang ang hibas. So, alam ng mga magdadagat yan, alam nila kung, halimbawa, ganitong kalaki ang bangka mo, kung ikaw ay tutog pa ng hapon, o alas 5 ng hapon, alas 4 ng hapon, alam mo, namumonitor mo sa araw-araw kung hanggang saan kalayo ang tubig, para iwas ka na dun sa paghila. Kasi pag nakatihan ang iyong bangka, mahihirapan ka ng lumabas.
So yun, nung una ganun ang gawa namin. Nung may palakaya pa kami noon, basta't kahit malaki ang tubig dito, halimbawa nagdoon ka ng umaga, doon ka ng mga bandang alas 6 ng umaga o alas 5, malaki ang tubig hanggang dito. So pagka bago ka umalis, yung bangka dadalhin mo na rin sa laot, tapos doon mo na itatali, doon mo na siya iiwanan, kasi mamayang hapon pag parito mo ng bandang mga alas 4, alas 5, nandun na yung tubig. So ganun yun mga idol, kaya alam ng isang mangingisda kung malaki ba ang tubig mamayang hapon o bukas na maga. Alam nila yan mga Panola Friends, namomonitor nila yan kasi araw-araw sila ay yan yung hanap buhay. So yun, big shoutout sa lahat ng mga may palakaya o ang hanap buhay ay sa pagdadagat mga idol. So yung mga malalaking bangka, yung mga malalaking basnig, doon na talaga yun sa laot. Hindi na talaga sila tumatabi. Kasi mahirap yun pagka nakatihan ng tubig. Hindi nila yun mababatak ng basta-basta. So doon na yun, nag-i-stay na sila doon sa laot. Tapos may mga bangka na lang na maliliit na naghahati dito sa tabi mga Panola Friends. So ayun. Yan, at i-comment mo na lang mga idol kung ano pang part kung ano pang bahagi nitong bangka na ito ang hindi natin nabanggit. At yung iba ay nalilimutan ko na rin yung tawag. Kasi ayun ay base lang sa mga nadidinig ko nung una, nung panahong si tatay ay nagdadagat pa. At nakakasama tayo. Alright. So mga Panola Friends, thank you for watching. And bye bye, God bless sa atin lahat, mabuhay po tayo. At hoy, makikisubscribe doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, makikisubscribe. At doon sa mga bago pa lang, pindutin ang bell notification para updated ka sa lahat ng mga vlog na i-upload ni Panuli. So bye bye, let's go. Salamat mga Panola Friends, thank you. Only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work.